Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At dubling paggalang at pagrespeto at patuloy na pag-aalaala sa mga ginintuang turo at aral ng ating dearly beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating mga Almeida children, beloved Almeida children, at sa ating mga beloved preachers, ordained preachers, at sa inyong minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan na isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil talagang pinagpala ko sa araw nito dahil nakapunta ko dito sa dako ng Marilao Outreach at nakapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Way back 2020 na ako'y makakilala sa ating mahal na Panginoon. Dahil dati-dati ang aking buhay ay isa akong talamak na drug addict sa dako ng San Isidro, Montalban, Rizal. Ang aking trabaho ay nagtatambak ako ng lubak, nagtatabon ako ng lubak. Ang aking puhunan ay isang sakong buhangin. Pag dumaan yung truck, ibubuhos ko yung buhangin sa lubak. Ganun ang trabaho ko sa araw-araw, gabi-gabi. Pagka wala naman ang truck, hahanguin ko yung buhangin, ilagay ko naman sa sako. At tapos kumikita na ako niyan ng 2,000, 2,500, 3,000. Tapos ipapatakbo ko na yan sa aking runner. Tapos susuot na kami sa ilalim ng imburnal at ipapakuha ko na ng pinagbabawal na droga. Ganun ang aking trabaho sa araw-araw hanggang na kalimutan ko na may anak ako at may... Ang aking anak sa mga panahon na yon, ang aking panganay ay 3 taon, ang aking bunso ay 3 buwan. Ang aking panganay na anak, nag-uulam sila ng chichirya. Ang aking bunso na anak, nagdididi ng pinakulo sa sinaing. Hindi ko sila nakita dahil mas minahal ko yung aking bisyo kaysa sa aking mga anak. Hanggang dumating sa buhay ko na sinabihan ako ng beloved wife ko, Nabinlin, baguhin mo yung sarili. Hanapin mo yung sarili. Sagot ko pa, bakit ko pa hanapin yung aking sarili? Eh dito naman yung aking sarili. Dahil sa sobra ko sa kalanguan sa droga. Hanggang tinutuo nga ng beloved wife ko na iniwan nila ako. Umuwi sila sa dako ng Karanglan, Nubi Ecija. Imbis na malungkot ako, kinatuwa ko pa dahil wala nang mag-istorbo sa akin. Wala nang laging nagdadaldal sa akin. Tapos ang aking bahay, ginawa ko ng papwestuhan sa mga kapwa ko drug addicts mga panahon na yon para lang makalibre ako sa droga. Hanggang dumating na sa buhay ko, talaga hallelujah. Dumating na sa buhay ko na talagang yung aking sarili, kausap ko na sa loob ng bahay. Kakwentuhan ko na yung aking sarili sa loob ng bahay namin. Dahil talagang sa mga panahon na tinatawag na ng tamang hinala na. Dahil talagang langong-lango na ako sa pinagbabawal na droga. Hanggang dumating yung panahon sa akin na talagang may dumaan na mga nakaputi sa tabi ng bahay namin kasi yung aking bahay sa tabi ng iskinita. May dumaan na mga nakaputi. Nagtago pa ako. Akala ko kung ano yung mga nakaputi na yun na dumaan. Baka ako nagtutukhang kasi sa kasagsagan ng sa kasagan pa ng tukhang. 3 beses sila dumaan siguro sa mga 1 linggo siguro kung ilang beses lang dumaan. Pangatlo nilang daan talagang nanirado ako ng pinto dahil natatakot nga ako sa mga nakabihis dahil sa mga panahon na yon maraming ginamit para lang mahuli yung mga drug addict. Tapos nung kasunod na araw, dumaan uli sila. Nung kapitbahay ko naman ay may birthday. Umagang-umaga pa lang nandun ako sa birthday. Akala ko yung may birthday nandun lahat. Kumpleto, may inom, may sigarilyo. 8:00 pa lang ng umaga, nandun ako. Pagdating ng hapon, may dumating uli ng mga kaputi na yon, 3 uli sila. Tapos diretso sila doon sa bahay ng may birthday na yon. Yun pala yung may birthday na yon, kakasave lang dito sa gawain natin sa Jesus Miracle Crusade. Kasi pagpasok ko doon, nadatnan ko yung pagdating ng mga nakaputi na yon, nakaupo naman ako doon sa puno ng Indian Mingo. Hawak-hawak ko yung isang buting red horse. Tapos nung dumating yung mga nakaputi, pagdiretso nila doon sa loob,
Maya-maya lang parang may umakbay sa akin na malamig na bagay na hindi ko maintindihan. Tapos pumasok ako doon, parang niyaya ako doon sa loob ng bahay. Pagdating ko doon sa loob ng bahay, nadatnan ko ganito, nagpatotoo. Yung nagpatotoo ay dati rin siyang drug addict na binago rin ng ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. Kaya sinabihan nga nila ako na, brother, gusto mo bang sumama sa amin sa church namin? Hindi na ako nagdalawang isip na sumama sa kanila pagdating ng linggo. Sinundo nila uli ako. Tapos nung pagsundo nila sa akin, pagdating ko doon sa church ng Montalban, sa gate pa lang ako. Talagang hindi ko maintindihan, may malamig na bagay na yumakap sa akin na hindi ko maintindihan. Tapos pagdating ko nga doon sa harapan, na nadatnan kong awitin ay Solim Song. Grabe yung iyak ko, di ko maintindihan. Dahil sa mga katagal-tagal na panahon ako na namatay nga yung aking magulang, hindi ako umiyak. Pero nung napakinggan ko yung mga awitin dito sa gawain natin, talaga yung iyak ko, hindi mawari yung luha ko sa kakatulo. Kaya lubos-lubos ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Tapos may lumapit sa aking brother, kung magpabautismo ba ako. Hindi na ako nagdalawang isip. Sa pangalan ng ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. Pag-ahon ko, instant ang aking bisyo, ang aking pagkapalamura sa mga panahon na yun, instant tinanggal ng mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tapos nagpatuloy naglingkod sa mahal na Panginoon. Dumadalo ako 3 bisis sa isang linggo. Dahil dati nahiya ako magsuot ng mga ganitong kasuotan. Dahil dati ang aking damit laging nasa balikat lang. Pero pinakabait ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Talagang binihisa niya ako ng may kabanalan. Hallelujah. Dahil dati ang aking mga anak takot na takot sa akin. Dahil sarili kong bahay, pinapaikutan ko yan ng gasolina. Nasa loob naman yung aking mga anak at aking asawa. Susunugin ko sila. Dahil tatago sila doon sa mga kapitbahay namin. Pag nalululong ako ako sa droga, talagang nawawala ako sa sarili. Kaya lubos-lubos ako ng papasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbago niya sa aking buhay. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil dati-dati nga, itong patotoo na to, hindi ko to pinapaniwalaan. Akala ko nga, ito lang binabayaran lang ang nagsasalita dito sa harapan na to. Pero isa rin pala ako natawagin dito sa harapan na to, magpasalamat at mahayag sa kabutihan natin pinakmamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dati-dati nga yung aking kapitbahay, mga ganyan ang kasuotan nila, mga nakaputi, mga naka-uniforme ng ganyan na pangpainis sa aming kapitbahay. Akala ko talaga kung ano lang yung kapitbahay ko na yon. Kasi minsan may tinatawag nilang Bible study. Yung kapitbahay ko kasi halos kadikit lang kami ng pader. Pag nagiinuman kami, naiinis ako pakinggan yung mga iyakan nila at palakpakan. Sabi ko, pag nagpalakpakan sila, nilalakasan ko rin yung videoke namin sa bahay. Sabi ko, ayan na naman sila, napapalakpak na naman sila, nagtatawag naman sila ng kalapati nila. Pero yung palakpak pala na yun ang nagdala sa akin dito, sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking papasalamat sa mahal na Panginoon. At sa ganun din sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Dahil isa rin akong naabot ng kanyang mga panalangin at pag-aayuno. Hallelujah. Kaya yung aking mga anak na natatakot sa panahon na yon, ngayon ang aking mga anak ay isa na rin silang ginagamit bilang isang children's choir sa dako ng children's choir member sa dako ng Karanglan. Kaya ang lahat ng kapurihan, papasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Praise